Naririnig ko ang boses ng asawa ko mula sa pinto ng ospital at sa isang pangungusap, binura niya ang 6 na taon ng buhay ko. Kapag naaprubahan na ang promosyon, diborsyuhan ko siya. Bayad na niya ang lahat ng kakailanganin natin kailanman. Tumawa ang kapatid ko. Sumang-ayon ang nanay ko. Walang nakakaalam na nakatayo ako 3 talampakan ng layo, hawak ang regalong binalot ng sarili kong mga kamay. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Lumingon ako, bumalik sa kotse, at nagsimulang bumuo ng uri ng wakas na hindi nila inaasahan. Ang pangalan ko ay Adelina at ito ang kwento kung paano sinubukan ng mga taong dapat umibig sa akin na burahin ako sa sarili kong buhay at kung paano ko tiniyak na hindi nila makakalimutan ang pangalan ko muli. Sa halos buong buhay ko, ako ang maaasahan, hindi ang paborito, hindi ang gintong anak, kundi ang taong binibilang kapag may kailangang gawin, bayaran o tahimik na ayusin. Ang nakababatang kapatid kong si Delia ang nakakuha ng malambot na tinig mula sa nanay namin, ang dagdag na pasensya, ang benepisyo ng bawat duda. Ako ang sinasabihan na maging maunawain, maging mas matanda, magpakawala. Sinabi ko sa sarili na hindi mahalaga. Nagtayo ako ng buhay na mukhang matibay mula sa labas. Trabaho bilang direktor sa marketing na 11 taon kong pinaghirapan isang bahay townhouse sa lungsod Quezon, na may hardin na talagang inaalagaan ko, at asawa si Rico na dating tumitingin sa akin na parang sagot sa tanong na matagal na niyang tinatanong. Ikinalsal kami noong ako'y 28. Maganda ang unang ilang taon, tunay na maganda. Hindi ang uri ng maganda na kailangan mong kumbinsihin ang sarili mo mamaya. Nagtatrabaho si Rico sa komersyal na real estate, hinahabol ang promosyon bilang senior partner na parang laging isang deal ang layo. Sinuportahan ko ang paghabol na iyon. Dinagdagan ko ang bahagi namin sa gastusin kapag mabagal ang komisyon niya. Sinabi ko sa sarili na iyon ang ibig sabihin ng partnership. Pagkatapos ay dumating ang mga taon ng pagsubok para magkaanak, 3 pagkalaglag, 2 round ng fertility treatment na naubos ang ipon namin, at isang bagay na mas mahirap pangalanan. Sa gitna ng mga appointment at waiting room, nagsimulang lumayo si Rico nang paunti-unti na ayaw kong pansinin. Mas kaunting tanong kung kamusta ako, mas maraming gabi na tinatawag niyang closing dinner. Bagong ugali na lumabas ng kwarto kapag tumutunog ang telepono. Sinabi ko sa sarili na may panahon ng pag-aasawa. Sinabi ko sa sarili na kakaiba ang ginagawa ng lungkot sa tao. Maraming bagay ang sinabi ko sa sarili dahil ang alternatibo ay direktang tingnan ang nangyayari at hindi pa ako handa. Samantala, nabubuhay si Delia sa buhay na tahimik na ninanais ng nanay namin para sa isa sa amin. Siya ay 26, walang asawa, at nagdaan ang nakaraang taon na malabo tungkol sa relasyong ayaw niyang pangalanan. Nang inihayag niyang buntis siya, tinrato ito ng nanay naming si Karina na parang himala. Nang nawala ang bawat pagbubuntis ko, tinrato ito ni Karina na parang abala na dapat kong itigil ang pag-iisip. May mga babaeng hindi lang talaga gawa para diyan, sabi niya minsan. Hinalo ang asukal sa kape na parang hindi niya lang ako binigyan ng sugat gamit ang kutsara. Hindi ko kailanman tinanong si Delia kung sino ang ama. Hindi niya inalok. Inakala ko. Ang paraan ng pag-aakala mo sa mga taong tumigil ka nang asahan ang katapatan na may dahilan siya at sa huli ay malalaman ko kasama ng lahat. Wala akong ideya kung gaano kalapit sa tahanan ng sagot. Sa pagbabalik tanaw ngayon, may mas maliliit na senyales na pinagdaanan ko nang hindi hinahayaan ang sarili na suriin ng mabuti. Isang pabango na hindi akin ang bahagyang nananatili sa isa sa mga jacket ni Rico, na kumbinsido ako marahil ay mula sa masikip na elevator o meeting sa kliyente. Isang weekend work retreat. Dinaluhan niya ang isang loan na walang email confirmation ng hotel na mahanap ko nang hanapin ko ang itinerary para planuhin. Isang panahon ng mga 4 na buwan kung saan nagsimula siyang itago ang telepono nang nakaharap pababa sa bawat ibabaw. Isang ugali na napakaliit na muntik ko nang hindi mapansin na nagsimula. Hindi ako bulag. Sa totoo, pagod na ako. Pagod sa paghabol ng paliwanag.
Pagod sa pagiging taong napapansin ang mga bagay at kailangan magdesisyon kung ano ang gagawin sa pagpansin. Pagkatapos ng ikatlong pagkalaglag, gumawa ako ng tahimik na desisyon sa isang lugar na hindi ko kailanman sinabi nang malakas na wala na akong kapasidad na labanan ang dalawang pagkawala ng sabay. Ang pagkawala ng pamilyang inaasahan ko at ang pagkawala ng kasal na gusto ko pa ring paniwalaan. Kaya pinili kong paniwalaan ang kasal. Binigyan ko ito ng benepisyo ng bawat duda na natitira. Napansin ng mga kaibigan ko sa labas ng pamilya ang mga bagay na ayaw kong pansinin. Ang katrabaho kong si Marisol, minsan nang mahinahon sa tanghalian, tinanong kong tinatanong pa ba ni Rico kung paano ang mga appointment ko. Sinabi ko oo. Hindi buong kasinungalingan, nagtanong siya. Huminto na lang siya sa paghihintay ng sagot. Nang umaga ng panganganak ni Delia, maaga akong gumising at nagmaneho papunta sa butik sa kabilang bahagi ng lungsod na gumagawa ng custom baby blanket. Pinili ko ang ivory thread sa malambot na gray na tela, pinatahi ang inisyal ng sanggol, BM para kay Benito Morales dahil pinanatili ni Delia ang sariling apelyido para sa kanya na hindi ko naisip ng 2 beses noon at bumili ng maliit na kahoy na keepsake box na kasama. Hinalikan ako ni Rico sa noo nang papunta siya sa pinto ng umagang iyon. Nakadamit na para sa tinatawag niyang closing meeting na talagang hindi maaaring ilipat. Sabihin kay Delia na ipinagmamalaki ko siya, sabi niya, inaayos ang cufflinks sa salamin ng hallway. Naaalala kong naisip ko noon na kakaiba ang sabihin tungkol sa bayaw na hindi naman siya naging malapit. Inilagay ko ito sa tabi gaya ng maraming bagay noon. Napansin pagkatapos ay isinantabi. Ang maternity floor sa ospital ay may amoy ng antiseptiko at inkarnasyon. Nag-sign in ako sa front desk, hawak ang gift bag at nagtungo papunta sa kwarto ni Delia na may pakiramdam na unang beses sa matagal na panahon ay pag-asa. Gusto kong yakapin ang pamangkin ko. Gusto kong makaramdam muli na bahagi ng isang bagay. Bukas ng kaunti ang pinto ni Delia. Binalaan ko ang mga hakbang, hindi para makinig, kundi dahil may narinig akong boses na agad kong nakilala at ito ang nagtigil sa akin. Si Rico, hindi sa closing meeting, hindi malapit sa opisina. Nakatayo sa loob ng ospital na kwarto ng kapatid ko, mas relaxed kaysa sa pakikipag-usap sa akin sa loob ng mga buwan. Wala pa rin siyang ideya, sabi niya, at narinig ko ang kalansing ng paper cup na inilagay sa mesa. Hanggat binabayaran niya ang mortgage, hindi pa kailangang baguhin ang lahat. May pause. May nagsabi, si Delia yata, nang masyadong mahina para marinig ko, at pagkatapos ay malambot na tawa. Pagod gaya ng bagong ina. Pagod, hindi gaanong naliwanagan kundi napawi. Tama siya, sabi ng nanay ko. At hindi rin malakas ang boses niya. Kung mayroon man, halos banayad, na mas lalong masakit. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Huwag lang nating gawing komplikado bago kailangan. Malalaman niya rin sa huli, sabi ni Delia. Sa huli ay hindi ngayon, sabi ni Karina. Ngayon, i-enjoy lang natin siya. May kaluskos ng kumot, maliit na tunog mula sa sanggol, at pagkatapos ay si Rico muli. Mas tahimik ngayon, parang nakayuko sa basinet. Pinanatili ang pangalan mo sa papeles sa ngayon. Mas madali. Aayusin natin ang iba kapag nanatili na. Hindi ko lubos na naintindihan, hindi pa, kung ano ang ibig sabihin ng iba. Hindi pa. Naintindihan ko lang, nakatayo sa hallway, na ang tinatalakay sa kabilang panig ng pinto ay malinaw na natalakay na dati, higit sa minsan, sa mga kwartong hindi ako naroon. Nakatayo ako na may hawak na gift bag para sa sanggol na, nalaman ko, anak ng asawa ko, nakikinig sa sarili kong ina na pinag-uusapan ang kasal ko gaya ng minor scheduling conflict. Hindi ko binuksan ang pinto. Umatras ako, pagkatapos muli. Pagkatapos ay naglakad ako sa hallway na parang pag-aari ng mas kalmado ang mga binti kaysa sa nadarama ko, lampas sa nurse's station papunta sa elevator at nahuli ang sariling refleksyon sa bakal na pinto. Maputla, tuyong mata, nakakabalisang tahimik. May natahimik sa akin sa paraang medyo nakakatakot. Hindi manhid, nakatuon. Nakaupo ako sa parking garage ng halos 20 minuto bago ko mapilit ang sarili na ion ang susi. Nakaupo ang gift bag sa passenger seat. Ang maliit na kahoy na keepsake box ay bahagyang nakasandal sa seat belt buckle.
At naaalala kong nakatitig ako rito at iniisip kong gaano kakaiba na nadarama ko ang labis na lungkot para sa batang hindi ko pa nakikita. Isang batang sa ilang baligtad na paraan ay pamangkin pa rin. Inosente pa rin sa lahat ng napagdesisyunan tungkol sa kanyang kinabukasan at sa akin sa ospital na iyon. Naisip kong tawagan si Rico doon mismo sa garage at hingin ang paliwanag. Naisip kong bumalik at ilagay ang gift bag sa gitna ng kwarto para makita ng tatlo ang mukha ko habang ginagawa ko. Naisip ko ang dosenang bersyon ng hapon na iyon kung saan may sinabi ako, sumigaw, may sinira. Wala akong ginawa sa mga iyon. May instinct sa ilalim ng shock na nagsasabi na ang bersyon kung saan agad akong tumugon ay ang bersyon kung saan ako natalo. Ang mga taong nahuli ng walang paghahanda ay nagsasabi ng hindi na mababawi at gumagawa ng desisyon na hindi pa naiisip. Gusto kong maging ang bersyon ng sarili na naiisip ito ng mabuti. Hindi ko pa lubos na naintindihan ang nasaksihan. Hindi ako nakarinig ng kumpisal. Hindi talaga, mga fragment lang. Ang uri ng kalahating pangungusap na ginagamit ng mga tao kapag naitalakay na ang buong usapan ng dosenang beses at hindi na kailangang baybayin. Hindi ko pa alam ang tungkol sa promosyon o apartment o lease na may peking pirma ko. Ang alam ko lang, nakaupo sa garage ay may naayos sa pagitan ng tatlo nang wala ako at pinag-usapan ako sa tono na para sa muebles. Iyon ang sandaling sa wakas ay bumigay. Hindi ko maalala ang pagdesisyon na umiyak. Naaalala kong hinawakan ang manibela ng 2 kamay at yumuko pasulong. Ang noo ay nakadikit sa leather at hinayaan ang pagdating ng pangit, humihingal, ang uri ng iyak na hindi ko pinayagan ng sarili mula noong huling pagkalaglag nang ipinangako kong tapos na ang pagbagsak sa parking lot. Umiyak ako para sa batang binilhan ko ng blanket. Umiyak ako para sa ikso na taon. Bigla kong nakita ng iba. Bawat maliit na kawalan ay nagiging sadyang bagay. Umiyak ako ng nakakahiya para sa bersyon ng sarili na nakatayo sa hallway na may pag-asa 20 minuto ang nakalipas dahil hindi pa niya alam ang ngayon kong alam. Hindi ito nagtagal, 6, marahil 7 minuto. Pero hinayaan kong mangyari ng ganap dahil may bahagi sa akin na naiintindihan na kung hindi ko ito iiyakan ngayon ng pribado, makakahanap ito ng paraan na tumagas mamaya sa pinakamasamang oras sa harap ng mga taong hindi karapat-dapat makita. Nang humupa, pinunasan ko ang mukha ng likod ng kamay, tiningnan ang sarili sa visor mirror hanggang maging pantay ang paghinga at sinimula ng kotse. Hindi ako umuwi. Nakaupo ako sa coffee shop 2 kalye mula sa ospital. Ang gift bag ay nasa passenger seat pa rin. At binuksan ang banking app sa telepono ng mga kamay na tumigil na sa panginginig. Nagsimula akong hilahin ang mga sinulid na napansin ko ng mga buwan at hindi kailanman hinayaan ang sarili na sundan. Paulit-ulit na singil sa pribadong OB clinic na hindi ko kilala. Rideshare charges sa mga gabing sinabi ni Rico na nagtatrabaho ng huli. Corporate gift expense para sa baby furniture na kakaiba kahit noong sandaling tiningnan ko. Nang talagang tumingin, nag-assemble ang pattern sa loob ng ilang minuto. Transfers kay Delia Morales na nagsimula halos 1 taon. Bayad sa furniture company para sa nursery set at apartment lease sa building sa downtown. Isa na hindi ko kailanman tinirhan, hindi naiikot, hindi nakapirma ng isang dokumento na nakalist ang pangalan ko bilang co-signer. Matagal akong tumitig sa lease agreement na iyon. Ang pirma sa ibaba ay mukhang akin sa unang tingin, sapat na malapit para maunawaan ko agad kung paano ito nakalusot sa leasing office pero hindi akin. Kilala ko ang sarili kong pirma gaya ng pagkilala sa sariling sulat. At ang loop sa A ay mali, mas masikip kaysa sa ginagawa ko. Ang uri ng detalye na tanging ang taong talagang nagsusulat nito ng 1,000 beses ang mapapansin. Wala pa akong ebidensya. May pakiramdam ako, matalas at malamig, na may iligal na nangyari sa pangalan ko nang walang permiso. Ang pagpapatunay ay tatagal ng higit sa 1 hapon sa coffee shop. Hindi na iyon affair, iyon ay pandaraya. Tinawagan ko ang tanging taong pinagkakatiwalaan kong marinig ang lahat ng hindi umuurong. Ang college roommate kong si Myrna,
na nakaraan ang dekada sa pagbuo ng reputasyon bilang isa sa pinakamatalas na family law attorney sa estado. Adelina, sagot niya, masyadong kalmado ang boses mo para sa linggo. Kailangan mong ipaliwanag kung ano ang nangyayari kapag may nagsinungaling sa pirma mo sa lease. Sabi ko may pause, pagkatapos ay mas tahimik. Sabihin mo ang lahat. Sinabi ko ang hospital hallway, boses ng nanay, tawa ni Delia, plano ni Rico para sa pangalan ng anak, ang transfers, ang lease, lahat sa parehong flat, metodikal na tono na gagamitin ko sa buong usapan. Dahil kung hahayaan kong maramdaman ng ganap, hindi ako sigurado kung makakapagpatuloy ako sa pagsasalita. Nang matapos ako, tahimik si Myrna sandali. Hindi lang ito sirang kasal, sabi niya sa huli. Ito ay financial fraud, maling paggamit ng identity, at plano na tumatakbo sa likod mo ng mas mabuti sa isang taon. May mas marami kang leverage ngayon kaysa sa naiintindihan mo, pero kung hindi niya alam na naiintindihan mo. Kaya ano ang gagawin ko? Dahan-dahan niyang ipinaliwanag, gaya ng pagpapaliwanag sa taong nasa shock pa kahit hindi nagbago ang boses ko. Sinabi niya na sa mga kasong ganito, ang instinct na harapin agad ay halos palaging mali. Hindi dahil hindi makatarungan ang galit, kundi dahil ang confrontation ay nagbibigay sa kabilang panig ng oras para maghanda, mag-delete, maglipat ng pera, ayusin ang kwento bago may opisyal na nagtanong. Ngayon, sabi niya, ikaw lang ang may alam sa buong hugis nito. Sa sandaling magsalita ka ng malakas kay Rico, mawawala ang advantage. Magsisimula siyang magtakip. Si Delia ay magsisimulang magtakip. Ang nanay mo ay magsisimulang pamahalaan ang kwento sa halip na mabuhay dito. May isang window kung saan mas marami kang alam kaysa sa iniisip nila. Ayaw kong sayangin mo. Wala, sabi niya, hindi pa. Hayaan siyang maniwala na nasa lugar ka pa rin kung saan kanya iniwan. Ang mga taong nag-iisip na walang nanonood ay nagiging pabaya ngayon. Hindi ka asawang nalaman. Ikaw lang ang taong may kumpletong larawan sa buong sitwasyong ito. Gamitin iyon. Nang gabing iyon, umuwi si Rico na amoy hospital coffee at kumpiyansa. Kamusta si Delia? Tanong niya, nagbuhos ng baso ng tubig. Casual pa rin? Parang hindi siya gumugol ng hapon sa ospital niya, gumagawa ng plano na binura ako sa kinabukasan niya. Mabuti siya, sabi ko. Malusog ang sanggol. Ngumiti siya, tunay na nasisiyahan at iniabot ang yakap. Hinayaan ko. Wala siyang ideya na habang yakap niya ako, nagsimula na akong magbilang ng mga araw hanggang gumuho ang bawat planong ginawa niya. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na parang walang nagbago. Dahil sa mundong pinaniniwalaan ni Rico, Delia at Karina, na tinirhan ko, wala. Nakaupo ako sa marketing strategy meeting, nagbigay ng notes sa client campaign, at sumagot ng email ng may parehong efficiency. Walang sino man sa opisina ang may ideya na gumugol ako ng nakaraang gabi sa pag-compile ng folder na magwawakas ng kasal, karera at maingat na pinananatiling ilusyon ng pamilya. Nang gabing iyon at ilang gabi pagkatapos, nagsimula akong magpatakbo ng dalawang bersyon ng buhay ng magkatabi. Sa isa, ako si Adelina, ang asawa, sapat na mainit, sapat na present, sapat na ordinaryo na walang dahilan si Rico na maghinala na may nagbago. Sa isa, naging mas malapit ako sa investigator, taong nagbabasa ng financial statements gaya ng nobela, nang huhuli ng pangungusap na hindi bagay. Nagturo sa akin si Myrna ng mga bagay na hindi ko kailanman kailangan matutunan. Paano ang joint account statements ay maaaring magpakita ng pattern kung alam mo kung aling column ang ihahambing? Paano humiling ng certified copies ng signed documents mula sa leasing office nang hindi ipaalam sa taong maaaring nanonood para sa ganitong request? Paano ang katahimikan na ginamit ng tama ay makakalap ng mas maraming ebidensya kaysa sa confrontation? Sa sumunod na 3 linggo, naging isang taong hindi ko lubos na nakilala. Matyaga, mapagmatsyag, walang abala sa ibabaw at walang humpay sa ilalim. Patuloy akong dumalo sa family dinner. Patuloy akong nagtanong ng magalang tungkol kay Benito. Patuloy akong ngumiti sa nanay sa mesa habang pinupuri niya ang glow ni Delia at tinanong ako sa parehong hininga kung nakipagpayapaan na ako sa hindi pagkakaroon ng anak.
Bawat gabi pagkatapos matulog si Rico, nakaupo ako sa kitchen table na may gabay ni Myrna at nagtayo ng file. Nakahanap ako ng 4 na magkahiwalay na transfer mula sa joint investment account papunta sa pribadong account sa pangalan ni Delia, kabuuan na halos $60,000 sa loob ng 10 buwan. Nakahanap ako ng text exchanges na aksidenteng naiwan ni Rico na nakasync sa shared cloud storage. Isang pagkakamali ng lalaking tumigil na maging maingat dahil inakala niyang tumigil na ako sa pagpansin. Ang mga mensahe ay hindi lang tungkol sa affair, sila ay strategic. Nagpoposisyon si Rico para sa senior partner promotion sa firm niya nang higit sa 1 taon, isa na may malaking signing bonus at equity package. Sa isang mensahe kay Delia, isinulat niya na kailangan niyang panatilihing matatag ang tahanan hanggang maaprubahan ang promosyon dahil ang magulong diborsyo bago isara ang deal ay maaaring magdulot sa kanya ng posisyon. Hindi ako asawa. Ako ay placeholder na may sweldo na pinananatili hanggang hindi na ako kapakipakinabang. Ang peking lease ang piraso na magbabago ng lahat sa legal kung mapapatunayan. Ipinadala ni Myrna ang mga dokumento sa forensic handwriting examiner na dating katrabaho at binalaan ako na huwag umasa ng mabilis na sagot. Ang mga bagay na ito, sabi niya, kadalasang tumatagal ng ilang linggo, minsan mas matagal, dahil ang totoong paghahambing ay nangangahulugang kunin ang mga tao ng totoong pirma ko mula sa bank forms, tax filings at lumang papeles at itugma ang stroke pressure at letter formation sa lahat. Hindi lang pagtingin sa 2 dokumento ng magkatabi. 19 araw ang tinagal. Nang dumating ang report, ito ay malinaw. Ang pirma sa lease ay hindi akin at nagpakita ng pattern na consistent sa tracing kaysa natural na sulat. Sapat na malapit para makalusot sa leasing office na hindi tumitingin ng mabuti. Hindi sapat na malapit para mabuhay sa forensic comparison laban sa 2 dekada ng dokumento na may totoong pirma ko. Ito ang piraso na mabilis na gumagalaw kapag nakumpirma, sabi ni Myrna ng araw na dumating ang report. Ang iba ay kaso ng diborsyo. Ito ay kriminal kung gusto mo. Matagal akong nag-isip. Naisip ko ang boses ng nanay na tinatawag akong kapakipakinabang. Naisip ko ang tawa ni Delia. Naisip ko ang plano ni Rico para sa pangalan ng anak at kung gaano kadali niyang sinabi na tatanggapin ko lang dahil palagi kong ginagawa. Hindi lang diborsyo ang gusto ko. Sabi ko kay Myrna, gusto kong maunawaan nila kung ano ang pinagbatayan nila. May isa pang pagtuklas sa mga linggong iyon na muling hinubog kung paano ko naintindihan ang buong sitwasyon at hindi ito nanggaling sa records ni Rico. Nanggaling ito sa nanay ko. Habang nagsasaliksik ng lumang family paperwork, naghahanap ng dokumento na hindi related sa alinman dito, isang property deed mula sa estate ng yumaong ama na hiniling ni Karina na tulungan kong hanapin. Nakahanap ako ng folder ng lumang bank statements ng nanay mula sa halos 15 na taon ang nakalipas, nakatago sa parehong filing box dahil sa ugali kaysa organisasyon. Sa loob ay record ng maliit, tahimik na loan na kinuha ni Karina minsan sa pangalan ng ama nang wala siyang kaalaman para bayaran ang utang sa sugal na hindi niya kailanman binanggit sa alinman sa 2 anak. Natuklasan ito ng ama, ayon sa handwritten note na nakaklip sa statement at tila sumang-ayon silang 2 na ibaon ito sa halip na hayaang maapektuhan ang imahe ng pamilya. Matagal akong nakaupo sa pagtuklas na iyon. Hindi nito pinawalang sala ang sinabi ni Karina sa hospital hallway. Kung mayroon man, ipinaliwanag nito. Ang kalmadong, sanay na instinct ng nanay na protektahan ang ginhawa ng pamilya kaysa sa katapatan ay hindi bago. Ito ay pattern na matagal na niyang tinirhan ng mga dekada. Isa na simpleng ipinasa, gaya ng pagpasa ng pamilya sa halos lahat ng hindi sinasadya at hindi kailanman tinawag kung ano ito. Hindi nito ako pinatawad. Naintindihan ko na hindi ako nakikipag-usap sa isang pagtataksil. Nakikipag-usap ako sa family system na nagdesisyon ng matagal bago ako naging bahagi. Na ang ilang uri ng pandaraya ay katanggap-tanggap hanggat pinapanatili ang kapayapaan. Ako lang ang unang tao sa sistem na ayaw nang magbayad para rito.
Ang senior partner promotion na hinahabol ni Rico ay nakaset na i-announce sa annual spring reception ng firm. Isang black tie event sa downtown hotel kung saan nagtitipon ang partners, clients at board members sa ilalim ng isang bubong. Hiniling ni Rico na dumalo ako, hindi dahil gusto niya akong naroon. Naiintindihan ko na ngayon, kundi dahil ang matatag, maayos na asawa sa kanyang bisig ay bahagi ng imahe na kailangan niyang panatilihin hanggang matuyo ang tinta sa bagong titulo. Sumagot ako oo. Gumugol kami ni Myrna ng 2 linggo sa paghahanda para sa gabing iyon, coordinated sa forensic report na final na, at private investigator na tahimik na nakalap ng financial records na nagpapakita ng pattern ng transfers na may petsa, halaga at sources. Ang plano ni Myrna ay hindi pasabugin ng anuman sa gitna ng ballroom. Ang uri ng eksena, sabi niya, ay may tendensyang gawin ng firm na mag-circle sa sariling partner sa halip na seryosohin ang claim. Sa halip, inayos niya na maabot ang dokumentasyon ang general counsel ng firm ng direkta, formal, unang bagay kinabukasan ng negosyo sa pamamagitan ng channels na hindi matatanggi bilang scorned wife na gumagawa ng ingay sa party. Nagsuot ako ng deep emerald dress na minsang sinabi ni Rico na paborito niya. Ginawa ko ang buhok sa paraang gusto niya. Ngumiti ako sa mga kasamahan niya at sumagot sa tanong tungkol sa marketing work ng may composed warmth na nakapagpapaginhawa sa tao. Walang sino man sa ballroom ang may ideya kung ano ang darating. Ang managing partner ng firm ay umakyat sa entablado bandang 9, nagpasalamat sa room para sa isa pang malakas na taon, at inihayag si Rico bilang pinakabagong senior partner. Nagkamay siya. Pumalakpak ang mga tao. Pumalakpak ako kasama ng lahat. At umuwi kami ng gabing iyon, sinasabi ang lahat ng tama tungkol sa kung gaano ako ipinagmamalaki. Ang envelope ay umabot sa opisina ng General Counsel ng 8 to 15 kinabukasan ng umaga. Nalaman ko mamaya sa pamamagitan ng mga piraso na pinakawalan ni Rico sa sumusunod na araw kung paano ito naganap. Tinawagan siya ng General Counsel ng hapon ding iyon. Hindi may akusasyon, kundi may tanong, tila routine sa una, tungkol sa joint account at lease agreement na lumabas sa compliance review. Maingat na sumagot si Rico, sigurado na ito ay lilipas. Hindi. Ang mga firm na nagpopondo ng malalaking commercial deals ay nabubuhay at namamatay sa credibility nila sa bangko at regulator. At ang dokumentadong forgery na konektado sa personal finances ng bagong partner ay hindi simpleng isasantabi ng legal kapag formal nang na-flag. 3 araw pagkatapos, inilagay si Rico sa administrative leave habang may internal investigation. 1 linggo pagkatapos, ang investigation ay nakahanap ng pangalawang hindi related na inconsistency sa isa sa lumang expense reports niya. Isang detalye na walang kinalaman sa akin, pero nagpadali sa desisyon ng firm kapag sila ay tumitingin ng mabuti sa lahat sa file niya. Sa katapusan ng 2 linggo, ang posisyon niya ay tinanggal ng diretso, ang senior partner title ay binawi bago pa man lumitaw sa isang piraso ng letterhead. Hindi ko hinarap si Rico sa alinman dito. Hinayaan kong gawin ng firm ang ginagawa ng firm ng tahimik, methodical at walang bakas ng sentimentalidad. Nang final na ang termination niya, 3 kalahating linggo pagkatapos ng reception, tumigil na siyang magpanggap na ang compliance review ay routine. Umuwi siya ng gabing tinanggal, maputla sa paraang hindi ko kailanman nakita sa kanya at sa wakas ay tinanong ako ng direkta kung may alam ba ako. Alam ko ang lahat, sabi ko. Ang transfers, ang apartment, ang lease na may pirma na hindi akin. Si Delia, si Benito, lahat. Alam ko ng mga linggo. Napanood ko ang isang bagay sa mukha niya na muling nagsaayos sa real time. Ang kumpiyansa ay nagbigay daan sa isang bagay na mas malapit sa panik. Adelina, maipapaliwanag ko. Hindi mo kailangan, sabi ko. May paliwanag na ako. Nasa file. Ilang file, sa totoo, naghain ako ng diborsyo sa parehong linggo na may attached na forged lease documentation bilang exhibit. Si Myrna rin sa direksyon ko ay nagpadala ng formal notice sa fraud department ng leasing company na nag-trigger ng sariling hiwalay na investigation kung paano tinanggap ang pirma na hindi tumutugma sa hacks na taon ng banking records ko nang walang verification.
Ang leasing company ayaw sumipsip ng liability para sa dokumentadong forgery. Mabilis na tinapos ang lease na nangangahulugang sa loob ng 1 buwan ang apartment na itinayo ni Rico at Delia. Ang kanilang inakala na kinabukasan ay hindi na umiiral para sa alinman sa kanila. Ang family dinner kung saan sa wakas ay lumitaw ang lahat ng ganap ay hindi ko planado. Ito ang naming seremony ni Benito Treslingo pagkatapos na hinuhost sa bahay ng nanay kung saan ako dumalo dahil pinayuhan ni Myrna na ang pagpapakita ng composed at present ay mas magsasabi kaysa sa paglayo. Si Delia ay nagniningning, hawak ang anak, tumatanggap ng papuri kung gaano kahusay siyang nagpapasuso, kung gaano katahimik para sa newborn. Nakatayo ang nanay sa tabi niya, nagniningning na may uri ng ginhawa na bihira kong maalala sa paligid ko. Naghintay ako hanggang magsimula ang toast. Nang itinaas ng nanay ang baso at nagsabi ng isang bagay tungkol sa kung gaano siya nagpapasalamat na ang lahat ng mahalaga ay nakahanap ng daan sa sandaling ito, itinaas ko rin ang akin. Sa pamilya, sabi ko, at sa lahat ng nagsikap na bumuo ng isa, gamit ang pangalan ko, mga account ko at pirma sa lease na hindi talaga akin. Natahimik ang silid sa tiyak na paraan na natahimik ang silid kapag may totoo na katatapos na lumapag kung saan walang umaasa. Hindi ko itinaas ang boses. Hindi ko kailangan. Simpleng inilagay ko ang baso, nagpasalamat sa nanay sa pag-host at sinabi sa kanya na sana ay nahanap ng 3 ang hinahanap nila dahil sa wakas ay nahanap ko. Pagkatapos ay umalis ako. Tinawagan ni Karina ang telepono ko ng 11th beses bago ako makarating sa kotse. Hinayaan kong lahat ay pumunta sa voicemail. Ang mga mensahe niya ay mula sa galit hanggang pakiusap. Bawat isa ay umiikot sa parehong core complaint na inilagay ko sa kahihiyan ng pamilya na pinili ko ang kakilakilabot na sandali na hindi ko binigyan ng sinuman ng pagkakataong magpaliwanag. Wala sa 11 mensahe ang may apology. Wala ni isa ang nagtanong kung kamusta ako. Kahit sa gitna ng wreckage ng itinayo niya at ng kapatid ko, ang unang instinct ng nanay ay damage control pa rin para sa imahe ng pamilya, hindi pag-aalala sa anak na nakatayo sa gitna. Nag-text si Delia minsan oras pagkatapos. Hindi mo kailangang gawin iyon sa harap ng lahat. Binasa ko ito ng 2 beses, pagkatapos ay inilagay ang telepono nang hindi sumagot. May isang bagay na halos bagay tungkol sa katotohanan na ang pagtutol niya ay hindi sa nangyari, kundi sa katotohanan na sa wakas ay nasabi ng malakas sa silid kung saan hindi niya makontrol kung paano titingnan siya ng mga tao pagkatapos. Mas mabilis ang diborsyo kaysa inaasahan naming 2. Pangunahin dahil wala ng resources o standing si Rico para labanan. Ang forensic evidence sa paligid ng forged lease at ang hindi isiniwalat na transfers ay nagbigay kay Myrna ng sapat na leverage para makakuha ng settlement na nagpapakita kung gaano karami ng shared life namin ang sa katotohanan pinondohan halos lahat ng akin. Pinanatili ko ang townhouse. Pinanatili kong hindi na antig ang retirement accounts. Nakatanggap ako ng settlement na isinasaalang-alang ang $60,000 na tahimik na inilipat para suportahan ang pamilyang hindi ko alam na umiiral. Ang fraud investigation ng lease company ay gumalaw ng hiwalay at mas mabagal, pero gumalaw. Naiwan si Rico na nahaharap sa mga kahihinatnan na lumampas sa kasal namin. Mga kahihinatnan na wala ng kinalaman sa akin at lahat tungkol sa mga desisyon niya. Naniniwalang walang sapat na nagbabantay para mapansin. Hindi kami nag-usap ni Delia mula noong naming seremony. Ang nanay ay tumawag ng ilang beses. Bawat mensahe ay ilang bersyon ng paghiling sa akin na hayaan ng bygones para sa kapakanan ni Benito. Hindi ko sila sinasagot. Si Benito ay inosenteng bata na hindi pumili ng alinman dito at wala sa galit ko ang sa kanya. Pero ang pagiging magalang sa sanggol at ang muling pagbubukas ng relasyon sa mga adult na nagtayo ng kanyang pag-iral sa likod ko ay 2 magkaibang bagay at hindi na ako interesado sa pagkalito sa kanila. Lumipat ako 6 na buwan pagkatapos, hindi kalayo, sa mas tahimik na bahagi ng lungsod, sa mas maliit na lugar na pag-aari ko ng buo, puno ng muwebles na pinili ko ng walang humingi ng opinyon.
Nagsimula akong tumakbo muli, isang bagay na tinigilan ko sa mga tao ng fertility. Kinuha ko ang leadership role sa trabaho na tahimik kong tinatanggihan ng 2 taon dahil ayaw kong guluhin ang kasal na, nalaman ko, matagal nang nagulo. May mga umaga na iniisip ko pa rin ang hospital hallway, ang version ko na nakatayo doon na may gift bag. May pag-asa pa, nagsisikap pa. Hindi ko pinagsisisihan na umiral siya. Hindi na lang ako nabubuhay bilang siya. Ang mga taong tumawag sa akin na kapaki-pakinabang, malamig, at mahirap ay nagtayo ng buong plano sa palagay na patuloy akong tatanggap ng tahimik, gaya ng palagi kong ginagawa. Nakalimutan nila na ang babaeng nagbabayad ng bawat bill sa sambahayan ay kadalasang alam ng eksakto kung saan pupunta ang pera at kung paano ito titigilin. 1 taon mula sa hospital hallway, nagsimula akong mapansin muli ang maliliit, ordinaryong kasiyahan. Ang mga inililibing kapag gumugol ka ng mga taon sa pamamahala ng sikreto ng iba nang hindi alam. Linggo ng umaga na may kape na hindi ko kailangang ibahagi. Closet na tanging mga damit ko ang hawak. Kalendaryo na walang appointment na kailangan kong ipaliwanag sa sino man. Iniisip ko pa rin si Benito minsan at umaasa ako nang tunay na siya ay lumaki sa tahanan na mas tapat kaysa sa itinayo sa paligid ng kanyang pagdating. Ang bahaging iyon ay hindi kailanman kasalanan niya at hindi kailanman magiging. Pero natutunan ko na ang pagmamahal sa bata mula sa malayo at ang pananatiling nakatali sa mga adult na ginamit ka para punduhan ang kanyang pag-iral ay 2 pagpipilian, hindi isa. At pinapayagan akong gawin ang mga ito ng hiwalay. Sinabi sa akin ni Myrna na ang kaso ko ay naging isang tahimik na reference point sa firm niya. Patunay na ang pasensya kapag pinagsama sa tamang dokumentasyon ay mas nakakasira sa mga taong tulad ni Rico kaysa sa anumang dami ng galit. Naniniwala ako sa kanya. Ang galit ay mabilis na nasusunog at pagkatapos ay nawawala. Ang itinayo ko ay tumagal ng mga linggo upang i-assemble at mga buwan upang magbukas. At nang matapos, wala nang natitira para makipagtalo ang sinuman. Mga record lang, petsa lang, ang katotohanan na inilatag sa format na walang sinuman sa pamilyang iyon ang makakapag-usap ng palibot. Kung may taong sa sarili mong buhay ang tahimik na nagtayo ng kinabukasan sa pera mo at pangalan mo, sa anong punto ka babalik sa kwartong iyon? At ano ang sasabihin mo?